version lamang po. Sabi niya po dito, why do you look at the speck of the sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? For, how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is plank in your own eye? 5. You hypocrite, first take the plank out of your own eye and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Purihin nga po ang pagkabasa ng banal na salita. So bago po natin ito pag-aralan, bago po tayo dumako dyan, pag-usapan po muna natin yung ating title. Kasi yung title po natin, pinamagatan ko pong Reflecting God's Compassion. Reflecting God's Compassion. So mamaya natin, i-relate itong text verse na ito kung bakit yan po yung revelation ng Diyos sa araw na ito. Reflecting God's Compassion. So ano po ba ang ibig sabihin ng compassion? Pwede po tayo sumagot para may kausap naman ako. Huwag nyo na ako tagalugin. Parang awa nyo na, Huwag nyo ako tagalugin. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng compassion? Kasi di ba, bilang isang JIL, ito po yung kasama sa core value. Love and compassion for others. So alam po yan ng lahat po ng workers ng JIL. At alam po yan ng mga ICAR kasi pinag-aaralan po natin ito The love and compassion for others. Alam po natin yung love because God is love. Tama po ba? But how about the compassion? Madalas kasi ito yung nawawala kaya siya connected dito Ito yung madalas nawawala. Ang ibig sabihin po kasi ng compassion, ito yung nararamdaman mo, nauunawaan mo kung ano yung pain at suffering ng kapatid mo. At kapag naramdaman mo at naunawaan mo yung suffering, yung pinagdadaanan ng kapatid mo, you will do something. You will do something. So hindi lang siya basta sympathy. Kasi ang sympathy or simpatya, sige pwede na natin tagalugin, naiintindihan lang natin. Nakikita lang natin, you feel sorry para doon sa kapatid mo. Ngayon, pagdating naman doon sa empathy, kasi medyo malapit na siya. Pagdating naman sa empathy, ito yung masasabi natin na may malasakit tayo sa tao at naiintindihan natin yung nararamdaman niya. Kasi kanina, di ba, ramdam mo. Ngayon naman, sa empathy, naiintindihan mo. Ngayon, pagdating sa compassion, so it's not just a sympathy and not just a sympathy, sympathy and empathy, bagkus compassion. Ang compassion kasi, you feel everything, nandoon ka sa sitwasyon ng kaibigan mo, kung nasasaktan siya, nasasaktan ka din. Kung nahihirapan siya, nahihirapan ka din. Yun yung ibig sabihin ng compassion. At dahil alam mo kung ano yung pinagdadaanan niya, gagawa ka ng kaparaanan para tulungan siya. That is the meaning of compassion. Yan po yung tunay na kahulugan niya. Ngayon, sabi nga sa atin, love and compassion for others. So, hindi po pwedeng love lang. Kailangan kasama yun. Kasi, bilang isang kapatiran, bilang isang magkakapatid, bilang isang pamilya, tayo po nagdadamayan. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Kasi, kailangan alam mo nadidiscern mo, nararamdaman mo kung ano yung pakaramdam no kaibigan po natin, nung kapamilya po natin. Sabi nga po, sa Galatians 6 verse 2, sabi nga sa Galatians 6 verse 2, carry each other's burden, in this way, you will fulfill the law of Christ. So pag-aaralan po natin yan mamaya, hahapyawan po natin that you will fulfill the law of Christ. Ipapaintindi ko po sa inyo yan mamaya. Sabi niya dito, carry each other's burden. Ngayon, kung ang burden ng kapatid mo, finances, then why not? Minsan tayo grabing higpit, ayaw mamigay. Diba? Kunti lang naman, pwede ka namang mag-share kung talagang nakakaluwag. Pero alam niyo po, yung sinasabi natin na pwede tayo tumulong, yung carry each other burdens, eto lang po yan na napakasimple. You can pray for them. This is the best na maibibigay natin kasi hindi naman talaga lahat meron, tama po ba? But praying for them is the best. Diba? May mga kapatiran tayo na biglang lalapit sa atin na, ate, pwede mo ba akong ipag-pray? Kasi yung prayer mo lang,
minsang importante sa kanila, then encourage them. Ito yung nawawala sa atin kasi pag nakita natin nakangiti si ate, nakita natin nakangiti si kuya, feeling natin okay lahat. Ano po? Pero sabi nga discernment eh. So kailangan nakakamusta din po natin sila. Ano po? Really encourage natin sila para mapagtagumpayan naman po nila kung ano yung pinagdadaanan po nila. Ano po? So, carry each other's burden. Sabi nga po dito, helping one another with their struggles, within physical, emotional, and even spiritual. Ano po? Physical. Kung nanghihina, tulungan po natin maging malakas. Emotional. Madalas, kalaban natin ang sarili po natin. Tama po? Pero, sabi mo sa kanya, okay lang yan. Kaya natin yan. And then, spiritual, ipaalala po natin muli kung ano ang salita po ng ating pong Panginoon. Ano po? Kaya doon po natin nasasabi na kailangan may compassion po tayo sa kapwa po natin. And then, kung i-relate natin yung sa ating text verse, pwede po ba natin ibalik? Matthew 7, Verse 3, sabi niya po dito, why do you look at the speck of the sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? So what is the meaning? What is the meaning? In this generation kasi, ano po, sa panahon po natin ngayon, imbes na magkaroon po tayo ng malasakit, pakikiramay sa kapwa po natin, ganito pa po ang nangyayari. Ang nakikita po natin ay yung kamalian ng kapatid po natin. Tama po ba? Sa company, laging sasabihin sa'yo, ba naman yan? Sama ng ugali, GIL pa man din yan. Ba naman yan, hindi na nagbago, pareho na lang lagi ang ugali pag minapasungit. Madalas ganun, no? Ito yung madalas natin naririnig, why do you look at the speck of the sawdust in your brother's eyes? Bakit yun na lang ang lagi mong nakikita? Ni hindi po natin makita kung ano yung mali sa atin. Pero alam niyo po, kapag nag-iisip po tayo ng hindi maganda sa kapwa po natin, actually tayo yun. Kapag ang thinking mo sa isang tao walang kwenta, sorry for the word, baka tayo yun. Kung ang thinking mo doon sa tao na iyon ay parang walang magagawang matino sa buong sa mundong ito, baka tayo yun. Hindi sila reflecting in you. Kasi dapat tayo reflecting God's compassion, di ba? Kaya lang pag ito kasi ang nangyari, ang nagre-reflect po sa atin ay kung ano yung thoughts natin. Basahin po natin Proverbs 23 verse 7. Ano po sabi sa Proverbs 23:7? For he is the kind of person, pwede po King James Version. Sabi niya dito, for as he thinketh in his heart, so is he. Kung paano ka daw mag-isip, ayun ka mismo. So, ibig sabihin, kung hindi maganda yung iniisip natin sa kapwa po natin, ibig sabihin, mali ang puso po natin. Just like this, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ang ating pong mga labi, punong-puno ng puto at tsinta, alam niyo po yun? Hindi po yun yung fundraising natin, ha? Pero magpo-fundraising tayo sa Tuesday, order kayo. Ano po? Fundraising tayo. Pero yung talagang fundraising ng church. Pero may mga kilala kayo na mga taong hindi mapakali pag hindi nagsalita ng mura. Sorry for that. May kilala kayong ganon? Di ba yung parang kada mang nangyari sa kanya, lahat na lang, puto, kutsinta, may nadagdag pa. Di ba? Lahat na lang yata ng maririnig mo sa tao yan eh. Tama ba? Ako may kasamahan akong ganyan eh. Tira. Tapos ako pa yung wrong person niya. Okay lang, ganun kayo. Huwag mo lang ako idamay, pero ako talaga yung everyday na namumura. Ano yung ganon? Pero may ganun tao talaga. Ano po, pero reflection, kung titignan mo siya, dahil ganun yung way ng pananalita niya, lagi ko na lang tinitignan, Lord, nag-church din naman ito, hipuin mo na lang isang araw talaga. Ano po, pero may times kasi, na kapag mali yung nilalabas ng labi natin, ibig sabihin mali yung puso natin. Ano po, kung ano yung lumalabas sa mga labi po natin, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ano po, yun at yun po tayo.
Ano po? Ngayon, sa kapatiran po natin, babalikan po natin yung text verse po natin, why do you look? Why do you look at the speck of the sawdust in your brother's eye? Bakit kaya hindi na lang natin tignan kung ano yung makakabuti kaysa tignan natin kung ano yung pangit na ugali ng tao na iyon? Kaya nga sabi niya doon sa verse 5, ano sabi sa verse 5? You hypocrite. What's the meaning of hypocrite? No bad words. Hindi yan bad words. What? Yes, exactly. You hypocrite, mapagkunwari. Diba? You hypocrite. First take the plank out of your own eye and then you will see clearly, remove the speck from your brother's eye. Wag ho tayo magkunwari, bago ho tayo magsalita sa kapwa ho natin, dapat we come clean to that person. Kasi sabi nga po ng ating pong Panginoon sa Colossians 3, verse 12 to 13, Colossians 3 verse 12 to 13, sabi niya nga po dito, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. And 13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Magpatawad daw po tayo. Ano po, tapos dapat nandiyan yung ating po compassion sa isang tao, yung love natin sa isang tao. Ano po? Kung sasagutin niyo ako, ate, hindi naman kasi siya kamahal-mahal. Balikan mo yung sarili mo bago ka naging born again. Kamahal-mahal ka ba, kapatid? Di po ba? Hindi rin. Pero may isang tao na ang laki ng compassion sa iyo, kaya naririto ka ngayon. Ngayon, do the same with that person. Sabi nga po, ano po, lagi daw po natin isuot ang damit ng kaligtasan at ibalabal ang karunungan sa ating pong mga sarili para makita po natin the goodness in that one person. At sabi nga po sa Ephesians 4 verse 31 to 32, Ephesians 4 verse 31 to 32, get rid of the bitterness, rage and anger, brawling and slander among with every form of malice. 32, be kind and compassionate again. Diba? Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just in Christ forgave you. Ano po, kailangan andoon yung compassion natin. So, paano ba tayo magkakaroon ng compassion sa isang tao? Kasi sabi nila, bisan, may nakausap ko, ay ate, makita ko pa lang yun, kumukulo na yung dugo ko, meron ka palang sariling siling sa loob ng katawan. Ano po, kumukulo daw yung dugo niya doon sa tao, but why? Ano bang nagawa? Meron nga bang nagawa? O may narinig ka lang tungkol sa taong yon, kaya hindi mo siya gusto? Mga bago, ganyan mo, kalalapit kaya mo. Ugali yun. Waso mo yan. Tama ba? Am I correct? Diba? Kang ano kaya ano? Kang magpalakas dyan. Sa maugali niyan. Diba? Madalas ganun eh. Sinisiraan pa natin yung kapwa natin, imbis i-build up natin. So how can we have a compassion to one another? So ito yung pinaka-importante. Kasi gusto natin mabuhay ng may kapayapaan. Ang tignan natin, again, yung maganda dun sa tao. Ano po? So ito lang, napakasimple, isa lang, pero hindi pa ako dito matatapos. Baka sabihin niyo sa akin, yes, tapos na si Ate Alas Christina. No. That's a different story. Ano po? Yun yata ang pinaka-imposibleng mangyari. Ano po? Pero, ayun nga po, paano ba? Literally, paano ba tayo magkakaroon ng malasakit sa kapwa po natin? Paano ba natin mamahalin yung kapwa natin? Ano yung napakasimple lang? Ano, ito lang. Open your heart, open your eyes, open your heart, and look beyond. Open your eyes, open your heart, and look beyond. So what is the meaning? Open your eyes. Tignan mo kung ano yung pangangailangan ng kapatid mo.
tignan mo in a different way. Baka yan laging galit kasi gusto niya ng atensyon. Kaya naman pag galit yung isang tao, galit ka din. Diba? Tignan mo. Look. Discern it. Tignan natin kung ano ba yung pangangailangan ng kapwa po natin. Then open your heart. Ang sabi nga po, dun sa open your heart, kapain mo ano ba talaga yung kanyang pangangailangan. Ano po? And then look beyond. Alamin mo ngayon kung ano ang maitutulong mo doon sa tao. Pwede mong tanungin. Ating kanong kailangan mo? Kailangan yung pera? Mamaya hindi tayo sa Lord. Withdraw tayo sa langit. Ay, hindi na kukulang ang Diyos. Amen? Romans 4:19. Ano po ba? Kailangan nyo ng happiness? Stay ka dito, masaya dito. Ano po? Kailangan mo ng taong yayakap sa'yo? Pwede. Sa babae, lalaki sa lalaki. No malis. Kailangan mo ng shoulder to cry on? May office tayo. Usap tayo doon. What do we need? Alam niyo yung simpleng kamusta? Tama ba? Napakalaking bagay? Pero minsan naisip ko, pag nag-message ako ng ate ko, yung kamusta, ayaw ko replyan. Tama ba? Diba? Pag naisip ko, na-realize ko din yan, bakit ako pag ako nag-message ng ate kamusta, tagal mag-reply mo 1 week. Ayaw ko na rin replyan, di joke lang. Ano po? Kasi may pangangailangan ramdam mo na kailangan ng kausap, kaya lang minsan ibantos, hindi ho ako mangungutang. May isip yung utang ako hingi ako sa Lord. Ayan mo i-provide lahat pero napakasimple lang. Tama ba? Kausapin mo tabi mo. Ate, kamusta ka? Pastor, kamusta ka ba? Di ba? Kuya, kamusta ka? As simple as that. Open your eyes. Discern for that person. Tignan mo, alamin mo kung ano yung kanyang pangangailangan. Tapos kapain mo yung puso mo, ano ba ang maitutulong ko sa iyo. Minsan yun yung pinakamahirap sabihin, ate, baka may maitulong ako. Kuya, baka may maitulong ako. Kasi iisip natin kagad, pera to. Kayo naman. Sakto kayo. No? Hindi ganun yan. When we care for that one person, samahan mo kasi ng pagmamahal, kaya nga love and compassion for others Saan mo ba nagsisimula ang compassion? Hindi ba sa love? You cannot have that compassion if you don't know love. And you don't know love if you don't know God. It's as simple as that. Ano po? Ngayon, para maunawaan at maintindihan po natin what is love and what is compassion, stay ka sa church. Para dito tayo, siguro yung table natin sa gano'n na diretsyo. All the happiness, mapag-uusapan natin ang lahat ng yan. Minsan kapag nag-fellowship ang kapatiran, alam niyo yung ang sarap makita yung tao na umiiyak. Huwag niyong masamain. Hindi namin pinaiyak yun. Kayo naman, ano po, ang sarap makita na yung kapatid mo nag-open sa iyo. Tama po ba? Ang sarap nakita na yung kapatid mo pinagkatiwalaan ka doon sa sitwasyon na mayroon siya. Amen po ba? So when you have that compassion for that one person, ano po ba yung benefits nun? Ano po? So mahaba-haba pa naman ako, no? Ano ba? Ano ba yung magiging result kapag may compassion tayo sa isang tao? Ano ba yung benefits having that one compassion or a big compassion for that person? Kasi, mapakalaking bagay na kapag tayo ay may malasakit sa kapwa natin. Amen po ba? Unang-una, ito yung benefits or ito yung results, just the same. Unang-una, na benefits niyan, it builds a strong relationship. It builds a strong relationship. How? Kapag inupuan mo yung kapatid mo, tabi lang kayo. Okay? Pag inupuan mo yung kapatid mo, harap kayo, magkatabi kayo, nag-usap kayo, yung salitang kamusta, nadugtungan ng
hindi ba doon nagsisimula yung relasyon mo sa isang tao? Hindi ba yung salitang kamusta, doon magsisimula na ma-build yung trust mo doon sa tao? Tama po ba? Yung kapag tinanong mo siya na, ate, tara, kwentuhan tayo, ate, tara, kape tayo. Ang sarap magkape. Pero ang pag-uusapan nyo lang ay buhay niya para i-align sa kagustuhan ng Diyos. Nakaraan nagkape ako eh. Siguro nakalimang kape ako maghapon hanggang gabi. Tapos may kausap ako. Suko na ako sa kape. Tama po ba? Suko ako sa kape. Kape lang. Pero hindi sa kapatid ko. Ano po? Suko doon sa kape kasi puro, anong size yung pinakamalaki ng Starbucks? Ha? 20? Yung malaki yung bibilihin sa'yo, lunod. Paborito ko ang kape, yes! Pero pag ganun kalaki, ang sabi ko, 3 oras na usapan to. Ano po? Pero totoo, it build a strong relationship with that person. Kasi kapag kinakausap mo ang isang tao, di ba, andun yung tiwala niya sa iyo. At alam mo, na mabibigyan mo siya ng payo. Ngayon bigla mong sasabihin sa akin, ate, wala naman akong wisdom para maipayo dun sa kapatid ko. No! Hindi ganun yun. For no one has the monopoly of wisdom. Pwede po tayong mag-ask. James 1:5, sabi nga po doon, sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Mas iniisip natin, paano magbibigay ng payo dito? Iniisip ko din yun eh. Pero I keep on praying. I keep on praying. The Lord, ano ba ang pangangailangan ng iyong anak? So keep on praying para masagot natin ng tama kung ano yung tanong or yung sitwasyon ng kapatid po natin. It builds a strong relationship. Sabi nga po doon sa Ephesians 4 verse 2 to 3, Ephesians 4 verse 2 to 3, sabi niya, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Kasi tayo, ito yung kagustuhan natin, mag one mind, one heart, one spirit po tayo. At para magkaroon po tayo ng one heart, one mind, one spirit, reach out for those people. Reach out doon sa mga taong akala mo okay lang, nakangiti, masaya, pero kamustahin naman po natin. Reach out for those people na sila yung laging nangangamusta sa iyo, baka sila naman ang nangangailangan ng salitang kamusta. Reach out for those people na nakikita mong nakaupo lang dyan. Salitang kamusta lang. Then you will have that heart-to-heart talk, including ang ating pong Panginoon. Siya yung papagitna. It builds a strong relationship. And then pangalawa, it brings healing. Brings healing. Why? Paano ka nasabi? Ito yung tanong. Gaano po ba kasarap na mayroong nagtatanong sa atin ng, ate, kamusta ka? Gaano po ba kasarap na mayroong kang isang taong maiiyakan? Gaano po ba kasarap sa pakiramdam na mayroong kang taong masasandalan kapag hirap ka na sa buhay mo? Gaano po ba kasarap nagagaan yung kabigatan ng kalooban natin kapag alam po natin mayroong taong isang nandyan para sa atin? Can answer me. Gaano po kasarap? Diba? It feels like nawala lahat ng problema mo eh. Tama po ba? Alam niyo yung kapag nag-open na siya sa iyo, ang bigat ng loob niya. Tapos pag naghiwalay na kayo, sasabihin niya sa iyo, ate, kuya, thank you. Kasi gumaan yung pakiramdam ko kasi nasa ilan. Bigat ka na dahil medyo walang, ano po, gano'n po ba kasarap yan? Di po ba? Ang sarap sa pakiramdam na mailabas mo yung nararamdaman mo. Kaya nga siya healing eh. Makita mo lang yung tao na magpapasaya sa
iyo, it is more than enough. Yung may taong mga musta pa lang sa iyo, iiyak ka na. Kasi alam mo may nagmamalasakit sa iyo. Amen po? Kaya it brings healing. Ano po? Gumagaan lahat, pakiramdam mo, lahat ng problema mo nawala na eh. Di ba minsan kasi sabi nga natin, it's all in the mind. Overthinker person. It's all in the mind. Ngayon, nailabas niya. Nasabi niya lahat. Ay, hindi ka mag-iisip ka pa ng solusyon, pero sa kanya, thoughts niya lang pala. Pero at least nakatulong ka. Tama po ba? At least ang laki ng naitulong natin. Yung pag nagsalita siya, ganito kasi yan mga kapatid, pag ang tao may problema, makinig lang tayo. Pag ang tao may concern sa atin, makinig lang tayo. Huwag ho nating sabayan. Hindi yung nag-open siya, nag-open ka din, walang natapos talaga. Sa isa lang, bukas ka na. Tama mo ba? Mag-open siya, kaya mo siyang umiyak. Hindi yung umiyak ka din. Hindi relate ako sa iyo. Ako naman. Hindi, bukas ka na. Ikaw nga naglalabas na ng samaan ng loob eh. Tama mo ba? Pre-saving. Kasi at least siya, tumawa na siya. Ngayon, huwag mo nang dagdagan yung problema niya. Maghanap ka naman ng para sa iyo. Ano po? Gusto mo mahanap yun? This place. Marami yan dito. Pag ako nangamusta sa inyo, mag-reply naman kayo. Pag ang leadership nangamusta sa inyo, mag-reply naman kayo. Kasi baka nangamusta lang naman. Di ba? Baka sakaling makatulong kami. Ano po? Pag ang tao nag-open sa'yo, absorb mo lang. Tapos saka mo siya ipag-pray. That way, magkakaroon ng kagaanan at mag-heal yung taong kausap po natin. And then number 3, it brings blessing. Bakit blessing? Kasi ang blessing, holistic yan. Hindi naman pag sinabi natin blessing, puro material things eh. Lord, I am blessed. iPhone 17. Fully paid. Doon lang tayo feeling blessed eh. Diba? Bagong sapatos, bagong pants, may bagong damit, galing ng, ano ba mga mahalin? Kasi hindi naman pumupunta dun eh. Diba? Pang second street lang ako eh. Diba? Akala natin minsan dun ang blessing eh. Di. Kasi yung blessing, may ate, may pastor, may kuya, may kapatiran na nasa tabi mo, it's a more than blessing for you. Amen po ba? Ano po? Mas masarap pa rin kapag meron ka kasama. Mas masarap pa rin hindi ka nag-iisa. Mas masarap pa rin kapag mayroong tao na nag-aalala para sa iyo. Ano po? It is a more than blessing para po sa atin. Sabi nga po sa Isaiah 49 verse 10, Isaiah 49 verse 10, they will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat or the sun beat down on them. He who has compassion on them will guide them and lead them beside the springs of water. Alam niyo po yung kapatiran, yung kapatid na nag-aalala para sa iyo. Yung kapatid na nagmamalasakit sa iyo. Hindi ho yan yung parang sa mundo na pagkatapos mong mag-open, imamaritis ka. Kung pagkatapos mong mag-open sa kanya, matapos mong umiyak, tumulo ang lahat ng pwedeng tumulo. Mamaya nasa chismisan ka. Hindi ho yan ganun dito. Kasi once na dito ka nag-open, sa kapatid ka nag-open, ang mangyayari ho yan, itataas ka lang niya sa Lord. Ngayon, ang ipagpapray niya para sa iyo, ano po, all the blessings, kasagutan doon sa pinagpapray mo. Ano po, ang gusto mo ng pinabit, pagpray natin yan. Kasi marami naghahanap dyan eh. Huwag niyo ako include. Declare ko na. Hindi mo na ako include, okay? I don't pray for it. Ano po? Ay, totoo yun. Blessing, ano po ang isang tao na nasa tabi mo. Blessing yung bawat isa na nasa paligid po natin. Kaya huwag mong sabihin, umalis ka nga dito sa tabi ko, hindi ka na nga nakakatulog. Huwag sabihin, hindi. Pinadala yan
sa buhay po natin. Ano po? Ano to? Sabi niya, who has compassion on them will guide them and lead them beside the springs of water. Springs of water, the Word of God. Lahat naman po kasi ng sitwasyon natin, nasa salita po ng ating Panginoon. Amen po? And then number 4, may 5 lang ako, pang 4 na tayo. Number 4, it transforms our hearts. Paano? Ate, paano yun? Siya nga yung kinamusta ko eh. Bakit ako yung mababago? Ate, sa kanya nga ako nag-aalala eh. Bakit yung puso ko nababago? Kasi ito yan. You have that humility in your heart na iiwanan mo kung ano yung sarili mong problema para lang unahin yung problema ng iba. Yung kahit durog na durog ka na, uunahin mo pa rin siya. Yung kahit hirap na hirap ka, uunahin mo pa rin siya. Humility. Ano po? Nagkakaroon po tayo ng humility. Kasi, ito po yung sinasabi natin na nawawala yung selfishness natin. Hindi yung ikaw lang ng ikaw, ako lang ng ako. Diba? Sila naman. It transforms our heart. Tipong iiwanan mo ang lahat para lang sa kanila. Para lang ma-reach out sila. Iiwanan mo yung sarili mong kagustuhan para mauna yung sariling kagustuhan ng kapwa po natin. Sabi nga po sa Philippians 2 verse 3 to 5, Philippians 2 verse 2 to 5, 3 to 5, Philippians 2 verse 3 to 5, paki-flash po. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. So dito muna tayo. Value your others above yourself. So ibig sabihin, tignan mo yung kapwa mo mas mataas pa sa iyo. Papahalagahan mo siya higit pa sa sarili mo. In humility and humbleness, uunahin po natin yung kapwa po natin. Kahit pagod ka, tulog eh. Pero kailangan kasi pumunta ka. You value with that person. Ano po? Highly value. Diba? Anak ko ng Diyos eh, ba't hindi ko pupuntahan? Binigay sa akin ko ng Diyos eh, ba't hindi ko pupuntahan? Diba? Sa kanya binigay sa kanya yung pangalan ko, kailangan ko pumunta. Humility and value others above yourself. Ano po yung ibig sabihin ng humility? Out of selfishness. Ano po? And then sabi na ako sa 4, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Ano po? And then sabi nga po sa 5, in your, sige, okay na po. Sorry. 3 to 4. Ano po? Looking for others. Kasi habang sila ay nagkakaroon ng healing, habang sila ay nabibless, ikaw naman ay nagkakaroon ng pagbabago sa puso mo. Kasi minsan, ito yung madalas nating tanong, paano ba natin paglilingkuran ng kapwa natin? Ano ba yung magagawa ko para sa iyo? Diba sabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman about lang yan sa material things. Ano po, hindi lang naman yan doon sa mga bagay na pwede nating maibigay. Your presence is more than enough. Kaya nga nagkakaroon pati ikaw ng pagbabago sa sarili po natin. Ano po, nagkakaroon ng pagbabago kasi natututo po tayo maging humble. Ano niyo po yung gusto din natin, kung gusto natin na marespeto tayo minsan, unahin po natin sila. Kung gusto mo na i-value ka din ng ibang tao, unahin mo na i-value sila. Sila muna. Parang ganito lang yan. Nung pumunta po ang ating pong Panginoong Jesus dito, anong ginawa niya sa mundo? Anong ginawa niya sa mundo? Hindi po ba? Nung bumaba siya mula sa kalimitan at pumunta dito sa mundong ito, He served the people. Instead na dapat tayo ang maglilingkod sa Kanya. Hindi. He served. Siya yung naglingkod sa tao. Ngayon, dapat ganun din tayo. Paglingkuran din po natin yung kapwa po natin. Huwag mong luhuran. Lingkod lang. Na kung ano yung pwede nating maitulong sa Kanya.
paglingkuran natin in a way, ano ba yung kaya nating ibigay sa Kanya. Kaya sabi nga po sa Mark 10 verse 43 to 45, Mark 10 verse 43 to 45, sabi po dito, not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be a slave of all, for even the Son of Man did not come to serve, but to not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for me. Nagkakaroon ng pagbabago sa atin, natututo tayo maging humble, natututo tayo sa salitang humility. Ayun po, and then, that compassion na patuloy po natin maibibigay doon sa kapwa po natin. And then, pang-5, ito po yung pang-last. It creates legacy. It creates legacy. How? Kasi yung legacy na yun, ibig sabihin, siya yung magiging maaring kapalin mo. Kasi totoo, someday, aalis tayo sa lugar nito, unless mo na lang mag-asawa ka nito, unless na lang makakuha ka ng citizenship dito, unless na lang gumawa ka ng kaparaanan para mag-stay dito. Pero sa reality, aalis tayo sa lugar nito, tama po ba? Ngayon, dahil sabi nga doon, nakabuild ka ng strong relationship. Nakabuild ka. Diba? Tapos yung taong yun, na-heal. Na-bless. Ano po? Na-bless. Habang sila ay nag-bless, ano po? Well, you are, tawag nito, ikaw ay blessing, ikaw pagpapala sa kanila, ngayon din sila ay na-bless. May nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo, nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya. And that person will be your legacy. Kasi maaaring siya ang sumunod na kumilala sa ating po Panginoon. Maaaring siya yung sumunod na kasama mo na naglilingkod dito. It creates a legacy. Kasi alam mo yung pakikipag-usap natin sa tao, unbeliever, believer, nagtatanim po tayo niyan. Tinatamnan po natin yan. Although hindi po tayo ang magpapalago dahil ang Diyos po ang magpapalago nun, it creates legacy. Alam niyo yung pakiramdam na, ito, for you to understand, ano mo? Ano yung pakiramdam na na-bless sila sa iyo? Bakit kaya ang bait dito? Tapos, sasabihin nila sa iyo, ano bang ginagawa mo everyday? Kasi syempre, nailabas na nila yung lahat ng nararamdaman nila eh. And then dahil close na kayo, magkakaroon na kayo ng mga personal encounter, personal questions. Then of course, ikaw, dapat focus on Jesus. Sasagutin mo lang siya kung ano yung ginagawa mo. Then, above that curiosity, madadala mo siya dito sa church eh. Diba? Yung mga napaka-imposible na akala mo wala ng pagbabago, yung mga tao na napaka-imposible na akala mo hindi na yan makakakilala, actually sila pala susunod sa iyo. Yung mga akala mong tao na wala ng pag-asa, actually sila pala yung susunod na tatayo dito. Sila pala yung susunod na sasayaw dito. Sila pala yung susunod na aawit dito. It creates legacy. That's reality. Kung gusto mong makasoul win, kasi yun dapat tayo eh, tama po ba? Compassion sa soul winning. Ngayon, para makasoul win ka, unti-untiin mo, wag mong madaliin, tara mag-church, mag-commit ka. Ay, kahit ang mga ba, nag-commit siya, mawala din yan kasi hindi mo napaintindi talaga sa kanya kung ano yung dahilan. Pero kung inunti-unti mo yan, pinakilala mo sa kanya ng tama ang Diyos, pinakilala mo sa kanya kung bakit natin ginagawa to, ipinakilala mo sa kanya kung bakit mahal na mahal tayo ng Diyos. Yan po yung magiging legacy natin. At sa same as mga item. Kasi sila may Timothy sila eh. Yun. Kasi kailangan mayroon tayong pagpapasahan. Sabi siguro ng isip ng mga ito, papaalam sa atin. Hindi. Ako papaalam. Paggulat na lang kayo. Joke lang. Papaalam. Kasi sa reality of our life.
Ano po, nag-create po tayo ng legacy kasi sabi nga po sa Hebrews 6 verse 10, Hebrews 6 verse 10, God is not unjust, He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Yan na po yun. Tapos kung paano ka nagpapagal para maabot yung anak ng Diyos. Nakita lahat ng Diyos yun eh. Ngayon yung tao inaalagaan mo, yun yung susunod na kikilala. Malay mo masigit pa sa kung ano po yung nagagawa po natin. Kaya wag po tayong titigil, wag po tayong hihinto, wag po tayong mapapagod na magtanong ng kamusta kahit walang nagre-respond sa iyo. Minsan kasi hindi din talaga nila alam paano sagutin ang salitang kamusta. Wag ho tayong manghinawa. Wag ho tayong mapapagod na tanungin sila, ate, kuya, okay ka lang ba? Kasi baka mamaya isang araw hindi mo sila makita tapos mangusap na lang sa'yo ang Lord, tagal ko nang sinasabi sa iyo, kamusta mo? Ano ba yung utos sa atin ng ating Panginoon? Madalas nakakalimutan po natin. Kasama natin dito pero hindi po talaga natin na-reach out. Kasama po natin pero hindi man lang po natin maalala kung ano yung pangangailangan po ng ating po mga kapatid. Ngayon, kapag po, yan yung ginawa natin. Kapag patuloy po natin na kinakamusta yung kapatid po natin, sabi nga dito, wag na po tayo magre-reklamo. Kasi sabi nga po sa Philippians 2, verse 14 to 16, do everything without grumbling or arguing. Gawin mo siya ng may buong pagmamahal. As simple as that. Do everything without grumbling or arguing. And then 15, sabi niya, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation, then you will shine among them like stars in the sky. Wala na pong ibang masasarap pa kung hindi yung malapitan ka ng ating pong mga kapatid. Wala na pong ibang masasarap pa kung hindi yung masabi sa iyo kung ano man po mga pinoproblema natin. Maaaring oo, magre-respond tayo ng, bakit kasi ganyan ang ginawa mo? But remember this. Remember this. Just one thing. Kaya yan nag-open sa iyo kasi malaki ang tiwala na sa iyo. Ngayon, huwag mong baliwalain yung tiwala na iyo. Sabihin mo lang kung ano yung nararapat. Intindihin, unawain kung ano po yung nararapat. At sabi nga po sa Matthew 22 verse 36, babalikan ko yung Galatians 2 verse 6. Galatians 2 verse 6 or Galatians, tama po ba? 6:2? Kasi sabi niya doon kanina, balikan ko lang to. Kasi sabi ko sa inyo, ipapaliwanag ko, di ba? Carry each but others' burden, and this way, you will fulfill the law of Christ. Yung sinabi niya dito na you will fulfill the law of Christ, ito kasi yun. Makikita po natin sa Matthew 22, verse 36 to 39. Teacher, what is the greatest commandment in the law? 37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. 38, this is the first and greatest commandment. 39, and the second is like it, love your neighbor as you love yourself. Mahalin daw po natin. Hindi ibig sabihin neighbor, kapitbahay. Wala ko tayong kapitbahay dito. Kapitbahay mo yung kapitupuan mo. Tama na. Kapitbahay mo kung sino yung nasa paligid mo. Love your neighbor as yourself. Mahalin mo. And that is the law. Greatest law. Kasi totoo naman, kapag mahal natin ang tao, mahal mo ang Diyos, hindi mo siya masasaktan. Tama po ba? Ngayon, mahal mo yung sarili mo, hindi mo to kayang saktan. Tama po ba? Pag minahal mo yung kapwa mo, hindi mo yan masasaktan bagkos ibibigay mo sa kanya kung ano yung nais niya. And then you will fulfill the law of God. Amen po? Amen. So, naunawaan po ba natin yun? Amen. Ano po? So, dito po ako magtatapos. Nakikita po natin sa 1 Thessalonians 5, verse 11 to 14.
1 Thessalonians 5 verse 11 to 14. Sabi niya dito, therefore, encourage one another and build each other up, just in fact you are doing. 12. Now, we ask you, eto pong sa 12, tandaan po natin to. Ano po? Kasi ito yung dapat na gawin natin bilang isang Kristiyano. Tandaan po natin yan kasi instruction po yan. Kautusan po yan. Ano po? Sabi niya dito, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. 13. Hold them in the highest regard and love because of their work. Live in peace with each other. Ano po? Yan dapat po yung magkaroon po sa atin. Ano po? Magkaroon po tayo ng kapayapaan or dapat maging maayos yung relasyon natin sa kapwa po natin. And then 14. And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. Ano po? Kautusan po yan ng ating po Panginoon. So hindi po ako tumayo dito dahil lang sa sarili kong kaisipan. Pero ito po yung pinag-uutos sa atin po ng ating po Panginoon na magkaroon po tayo ng compassion, malasakit sa kapwa po natin. Amen po ba? Amen. So gagawin po natin ito. Ano po? Kasi prayer natin, pag lumabas tayo dito, iba na tayo. So magsisimula po tayo, simula na yung araw na ito, na magkaroon ng malasakit sa kapwa po natin. Amen po? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. Sabi nga po sa Lamentations 3 verse 22, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. Because of the Lord